Sa mga motorista, maghanda na po ng dagdag na budget dahil nakaamban na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base po sa 4-day trading, nasa 1 peso and 35 centavos kada litro ang inaasahang taas presyo sa diesel. Nasa 60 centavos naman sa gasolina. Habang piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa presyo ang pangambang lumala pa ang tensyon sa Iran at maapektuhan ang supply ng krudo mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Unang inakalang manikin pero bangkay pala ng isang dalagita ang natagpuan sa isang pinyahan sa Pulumulok, South Cotabato. Sara, ano daw nangyari doon sa biktima? Rafi, posibleng dinahasa bago patayin ang dalagita ayon sa mga otoridad. Nakahubad kasi at may mga sugat sa ulo nang madiskubre ang katawan ng 15 anyos na biktima. Isa sa ilalim pa sa mga pagsusuri ang bangkay, gayon din ang lip tint ng biktima na natagpuan sa lugar. May 2 persons of interest na nasa kustodiya ng pulisya. Ang isa sa kanila kinilala ng saksi na kasama raw ng biktima nitong Miyerkules. Suot niya raw noon ang kaparehong jersey na natagpuan sa crime scene. May mga sugat din daw ang isang person of interest na hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Happy Friday mga mare at pare! Makiki-viva Pit Senyor ang ilang Kapuso stars sa Kapuso Mall Shows para sa Sinulog 2026. Maghahatid mamaya ng saya sa mga Cebuano sina Sparkle Stars Althea Ablan, Sean Besagas, Allen Ansay ng TikTok Lock at si Larkin Castor ng Apoy sa Dugo. Bago naman ang premiere nila sa Lunes sa GMA Afternoon Prime, makikisaya muna sa Kapuso Mall Show bukas sina House of Light stars Beauty Gonzalez, Martin Del Rosario at Mike Tan. Pati ang mga bida ng hating kapatid na sina Cassie Legaspi, Vince Maristella at Cheska Fausto. Sa mismong Sinulog Day naman sa linggo ang Kapuso Mall Show ng stars ng upcoming serye na Never Say Die na sina Jillian Ward, David Licauco at Kim De Leon. Kung team bahay naman kayo sa linggo, pwedeng makipit senior sa live stream ng GMA Regional TV sa website, YouTube channel at Facebook pages starting at 1 p.m. Meron ding live stream sa social media accounts ng GMA Integrated News. Natangayan ng mahigit 17,000 piso ang isang printing shop sa Maynila. Gagawan po yan ng 2 menor de edad na gustong magpa-cash in sa e-wallet gamit po ang QR code. Alamin ang kanilang modus sa balitang hatid ni Jomer Apresto para wag maging biktima. Pasado alas 9 ng gabi nang huminto sa isang printing shop ang 2 menor de edad na yan sa Valencia Street sa Santa Mesa, Maynila noong January 12, 2026, magpapa-cash in daw sila ng pera sa e-wallet. Sa halip na magbigay ng numero, isang QR code ang ipinakita ng lalaking nakaputi na iniskan naman ng staff ng printing shop. Ilang saglit lang, isang text message umano ang pumasok sa cellphone ng tindahan na nagsasabing na i-link ang kanilang e-wallet sa isang e-commerce app. Ayon sa staff, 47 pesos lang daw ang nakalagay sa QR code na nabawas sa balance ng e-wallet ng tindahan. Hindi raw nag-alala ang staff noong una. Sa kuhang yan, may kita na nagbigay pa siya ng sukli bago umalis ang 2 binatilyo. Makalipas ang ilang minuto, nagulat ang staff ng tindahan nang makaltasan na raw ang kanilang e-wallet ng mahigit 17,000 pesos. Mga 20 minutes siguro, mga nakaalis na siguro sila. Saka lang po namin nakita na wala na yung pera. Meron din po kaming ganyan, 30,000 din po nabawas. Pero yung pong mga yon nang hingi naman ng OTP. Ito po ngayon, hindi talaga nang hingi ng OTP. Kaya kampante po ako na hindi makukuha yung pera. Inireport nila sa barangay ang nangyari. Sa backtracking, nakita sa CCTV ang 2 menor de edad na parehong nakaangkas sa 2 motorsiklo na galing ng Magsaysay Boulevard at pumasok sa Valencia Street. Pagkahinto sa Valencia, lumapit sa isang motor ang binatilyong nakaputi. May kita pa sa CCTV na tila may itinuturo ang driver sa kanyang cellphone bago ito ibinigay sa binatilyon, agad namang naglakad papunta sa printing shop kasamang isa pang binatilyong nakaitim.
Ayon sa barangay, yun daw ang cellphone na ginamit ng dalawa para makapanloko. Sa tulong ng social media, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang menor de edad na magpinsan, parehong 14 years old at nag-aaral bilang grade 7 students. 5 days ago, bago nangyari ito, na-post din ito mga bata somewhere in Loreto. 14,000 din naman yung nakuhang. Nakausap namin yung parents, guardian ng mga bata. Ano kung sabi nila? Nung hinahanap yung mga bata, syempre hindi mo lumutang. Nangako naman daw ang tatay ng isa sa dalawang binatilyo na ibabalik ang pera sa oras na mahanap ang cellphone na ginamit ng anak, pero ang problema... Nung tumawag ko ng polis, bigla na rin nawala yung tatay ng bata at hindi rin nagpakita. Yung kinabukasan, nag-follow up ako doon sa barangay, hindi na rin namin nakita yung tatay. Tingin ng barangay, posibleng may sindikato na kinabibilangan ng dalawang driver ng motor at ginagamit nila ang mga menor de edad para magawa ang krimen. Nakipag-ugnayan na raw ang barangay sa pulisya para masagip ang mga binatilyo at maaresto ang dalawang driver ng motorsiklo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumuha po tayo ng update sa ika-9 na araw ng Search, Rescue and Retrieval Operation sa gubuhong tambak ng basura sa Cebu City. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, inulan nga ang dapat sanay day 9 ng paghahanap sa mga nawawala pa sa pagguho ng tambak ng basura dito sa Barangay Binaloy dito sa Cebu City noong January 8. Kaya pansamantalang sinuspinde yung Search, Rescue and Retrieval Operation sa Ground Zero mula alas 12 ng hating gabi kanina. Pero nakatanggap tayo ng impormasyon na meron pa ring ilang mga puwersa o mga units na nagtuloy pa rin ng kanilang paghahanap with extreme caution. Kabilang na rito yung mga backhoe at ilan pang mga heavy equipment. Kaya ngayon lamang, Connie, ay nakatanggap tayo ng impormasyon na umakyat na sa 27 yung bilang na mga nare-recover. Ibig sabihin, meron pang natagpuan ngayon lamang na isa pang labi. At siyam pa ang hinahanap. Walang tigil nga ang buhos ng ulan sa magdamag hanggang sa mga sandaling ito. Kaya ang operasyon ng mga responder ipinatigil ng incident commander. Lubha raw kasing delikado kung ipagpapatuloy ang operasyon dahil posibleng magdulot umano ng karagdagang paggalaw o pagguho ng bundok ng basura. Bagamat wala pang naitatalang panibagong pagguho, patuloy umano ang pagmamonitor ng mga field engineers sa sitwasyon sa lugar. Sa ngayon, gaya nga na nabanggit natin, 27 na ang bangkay na nare-recover habang 9 katao pa ang patuloy na hinahanap. Sinabi ni SFO1 Fulbert Navarro, may sinusunod silang pattern batay sa daloy ng basura kung saan natatagpuan ang mga biktima. Ngunit aminado silang ito ay mga educated guests lamang. Bagamat inaaming pagod na mga rescuers sa ika-9 na araw ng operasyon, nananatili umanong mataas ang moral ng kanilang hanay. Humingi naman ng pasensya ang BFP sa mga pamilya sa mga pagkakataong naantala sila. Hindi raw sila pwedeng magpabara-bara, lalo't may SOP daw silang kailangan sundin at nais din daw nilang ma-preserve ang nayaahong katawan para maibigay pa rin ang respetong nauukol dito. Siniguro naman, Connie, ng mga responders na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap pa ang 9 na natitirang nawawala sa guho habang patuloy din namang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga responder. Yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Barangay Binaloy sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Dobleng kalamidad ng pinaghahandaan sa ilang bahagi ng Albay. Ang nag-aalborotong Bulkang Mayon at ang posibleng epekto ng Bagyong Ada. Hingi tayo ng update mula sa ginubatan sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, sa mga sandaling ito ay nakararanas na ng mahinang pag-ulan dito sa Ginubatan, Albay. Patuloy nga ang paghahanda ng LGU at ng mga residente kaugnay siyempre ng magiging epekto ng Bagyong Ada na maaring mag-trigger ng lahar flow. Ngayong umaga, Rafi, ang mga taga-barangay, ang mga MDRRMO members at ang mga volunteers ay nasa Barangay Tandarora at kanilang inilika sa mga residente na ayaw matrap sa barangay sakaling wasakin ng laharang daan papasok at palabas ng
bahay. Hanggang kagabi nga ay nagpatuloy ang paglikas sa mga taga-Ginobatan bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Tumuloy ang mga taga-Barangay Maninila sa Ginobatan East Central School. Marami ang hinatid doon ng rescue vehicles. May mga nagtungo rin sakay ng sariling motorsiklo. Maaga pa kahapon ang simula ng paglikas ng mga taga-Barangay Maninila. Pamilya ang lumikas. Ayaw daw nilang matrap sa loob ng barangay dahil may posibilidad ngang rumagas ang lahar kapag malakas ang ulan. Magkakatuwang ang mga bumbero, munisipyo, barangay at force multipliers sa paglikas sa mga residente. Napapagitnaan ng Maninila at Masarawag Gali ang barangay na kapag tumindi ang pag-ulan, maaring malubog at masira ang daanan. Sa barangay Masarawag naman, unang inilikas ang mga nakatira sa inaabot ng lahar na portion ng Ginobatan Mayon Road. At ayon nga kay Mayor Ann Onghoko ng Ginobatan, sa inisyal na bilang nasa 707 families ang lumikas. Hindi pa kasama dyan, Rapi, ang kalilikas pa lamang mula sa barangay Tandarora. Nakapailalim sa wind signal number 1 ang buong Albay kung saan nga patuloy pa rin sa pag-aalboroto ang bulkang Mayon na nasa alert level 3. Ngayong umaga naglabas din ang lahar advisory ang PHIVOX kaugnay sa pagdating ng bagyong Ada na inaasahan daw na magdadala ng heavy to intense rainfall. Ito raw maaring mag-trigger ng volcanic sediment flows o lahars at muddy stream flows sa drainage areas ng bulkan. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang mga residente at dahil naman sa umiiral na signal number 1, hindi na pinapayagan ng Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa anumang sea vessel. Bukod nga dito sa mga port sa Albay, apektado na rin ang malalaking port ng Matnog Sorsogon na koneksyon ng Luzon sa Visayas region. Sa inisyal na talaya ng Coast Guard, nasa 1,877 passengers, nasa 901 rolling cargos at nasa 10 vessels ang apektado ng bagyo dito sa Bicol. Yan muna ang latest mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Malapit na raw matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Sabi rin ng Pangulo, hindi pa nakakapagdesisyon kung magtatalaga ng mga bagong miyembro na sa ICI. Matatandaan na nagbitiw sa komisyon sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo. Ang natitira na lamang ay ang chairman na si retired Justice Andres Reyes Jr. at Special Advisor na si Rodolfo Azurin Jr. Sakali pong naibigay na raw ng ICI ang lahat ng impormasyon ay mapupunta na sa DOJ at Ombudsman ang focus ng investigasyon. A year after their engagement, ikinasal na ang Ben and Ben vocalist na si Paolo Benjamin sa kanyang non-showbiz fiancé. White bow and tuxedo ang suot ni Paolo. Terno sa gown na ngayon, wifey ng si Rachel Arcilia. May mga pasilip sa kanilang wedding ceremony sa Batangas hanggang sa reception sa Tagaytay. Courtesy ng kanilang godfather na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Kasama niyang dumalo si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na blooming sa kanilang ninong and ninang era. From one lovebirds to another, sinabi ni Dong sa mga inaanak na regalo at grace ni na Paolo at Rachel ang isa't isa. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.